Huwag ang mga pulis Sa punto ito, makakapanayam naman natin si ah, MPD spokesperson Police Major Philip Ines. O, ito po si Mr. Philippines po ito. Magandang umaga po sa inyo, Major Ines. Yes, Sir Daniel po Daniel. at Alice. Yes po, Sir Daniel, Sir Alice, ang mapagpalat ng Ayun, umaga salamat po. po. Ganun din po sa mga nakikinig sa inyong Good programa. morning. Ayun, salamat po sa Yes pagpapaunlak po. sa amin, Sir Philippines. Yes po. Sir, kamusta naman po yung yung ginagawang response ng MPD kasi 'di ba merong tigil pasada nga, 'di ba? May transport strike. Sa part po ng MPD, kamusta po yung ginagawa po yung hakbang para matulungan din naman po itong mga commuter? Una po dyan siguro, sir, ano po ang assessment po ba nila sa, meron po bang banta ng kaguluhan dito po sa strike na ito, sir? Yes, Sir Daniel, sagutin ko muna yon yung una mong katanungan. Meron na po tayong security plan para doon sa ating transport strike at sabi nga hindi naman po bago sa atin ito. Kung saan nga po may mga nakaantabay tayong mga sasakyan na maaaring magamit ng ating mga kababayan kung sakaling makikita natin na may mga stranded na ating mga commuters dyan. Pero sa ngayon wala pa po tayo na monitor at meron po tayong mga personnel na nakaantabay po para po dito sa ating transport strike. Hindi lamang po doon sa mga lugar kung saan sila pupunta, doon pa rin po sa mga iba-ibang lugar dito sa lungsod ng Maynila para mapanatili po natin yung kaayusan, katahimikan at katatagan po ng lungsod. Mm. Pero sir, yung sa tanong po ng aking partner na yung when it comes to security, kamusta naman po? May mga banta po ba? Anything else? Or meron ba silang hotspot Yan, na tinututukan, sir? Ma'am, sa ngayon, Ma'am Alice, wala tayong natatanggap na anumang banta ng kaguluhan. Pero ganun pa man po, kung meron man po tayo makukuha mga impormasyon, magkakaroon po agad tayo ng evaluation and assessment. At sa ngayon po, wala po patuloy na tayong natatanggap na anumang banta po ng kaguluhan. Okay. Pero sir, may klaruhin ko, meron po kayong i-offer din na free ride, ano? Mm-mm. Yes, Sir Daniel, pag meron po tayong mga ganitong mga transport strike, meron po tayong mga contingency plan dyan. Katulong po natin dito yung ating lokal na gobyerno ng Maynila. Kung saan nga po, kung sakali pong meron po tayong makikita na ating mga kababayan na maapektuhan po itong transport strike, pwede po natin silang isakay at dalhin doon sa kanilang mga pupuntahan. Ayan. At sa ngayon po, wala pa tayo na monitor ng mga ganun dito sa lungsod ng Maynila. Pero sabi nga po, hindi po tayo dapat magiging kampante rito. Ang sa atin po dito, yung ating mga kababayan, tignan po natin na makapasok sila at makauwi sila sa kanilang mga tahanan. Mhm. Sir, ano pong dapat gawin po ng commuter kung sila po ay ma-stranded or maipit po dun sa strike? Una-una po, meron tayo, Ma'am Alice, mga nakamonitor dito po sa ating mga kakalsadahan, dito po sa lungsod ng Manila. Dito po sa may, dito simula pa lang po yan, dito sa may Welcome Rotonda, yung ating mga entry points, may mga nakamonitor na po tayo mga personnel. Kung saan nga po, mahigit kumulang 1,800 mga MPD personnel ang nilalatag natin para dyan. Ang sa atin po dito, nakikiusap tayo doon sa ating mga kababayan na mag-stage ng protest. Patuloy po nating pinapaalala sa kanila na mataas po ang ating pagrespeto sa kanilang karapatan. Ngunit ang karapatan po at kalayaan ay lagi po may kaakibat na responsibilidad. Okay. Pero sir, how about yung kasi hindi naman lahat yan gusto talaga sumali sa tigil pasada. Mm. Paano ba yan? Pwede bang maparusahan din sir yung mga halimbawa pinipilit nila yung mga kasamahan nila na wag ka nang bumiyahe ngayon kasi tigil pasada tayo. Pwedeng maparusahan ba yung mga ganun? Tama po kayo, Sir Daniel. Kung makikita natin na meron silang hayagang paglabag, at tulad po ng mga bagay na binanggit nyo kanina, maaari pong silang makasuhan ng coercion at iba pang mga available laws natin. Ang sa atin po, nakikiusap po tayo sa kanila. Katulad ng binanggit ko po, ang kanila pong kalayaan ay matatapos pag ang karapatan po ng iba ay kanila na pong natatapakan. Mhm. Pero sir, so far, overall, kamusta po ngayon ang sitwasyon dyan sa Maynila? Sa ngayon po, ngayon pa lang naman po magkakaroon tayo ng ating projected transport strike. Pero sa ngayon po, wala pa tayong namomonitor sa ating mga personnel on the ground. Kung meron na tayong mga kababayan na na-stranded so far po, wala pa pong ganun. Ayun. Mhm. Nung nakaraan po, sir, nagsabi ang DOE na pwedeng lumapit sa pulis ang ating mga kababayan para magsumbong Ayan. dun sa mga nakikita nilang nag-overprice.
Meron na po bang ganong instances na na-encounter dyan po sa Manila? Sa ngayon, Ma'am Alice, meron tayong pagmumonitor doon. Nakikita niyo po yung ating mga polis doon. Meron tayong mga tinatawag na establishment visitation kung saan nga kasama yung mga gasoline station. At syempre, doon na rin naman yung ating mga nangangalsada kung sakaling nakikita ng ating mga kababayan na talagang hayagan na yung pagtaas nila ng kanilang mga pamasahe nang wala namang basihan. Syempre po, nandito yung kanilang kapulisan para po alalayan sila. At kung nakikita po natin na may higting bigat yung kanilang reklamo, maaari pong sabi natin magsampa po tayo ng kasong kriminal dito sa mga taong ito. Gaano nga po kabilis ang aksyon ng pulis kapag may nagsumbong? Yan. Ma'am Alice, meron tayo kung sakaling kailangan nyo po, pwede po kayong tumawag doon sa ating 911 at makikita nyo po yung ating responde ng ating action dyan. Magdating po at tumawag kayo dyan. At hindi lamang po yung pulis ang darating dyan. Kung kailangan nyo, meron po tayong mga medical team, meron din po tayong mga Bureau of Fire, kung ano po yung emergency na kailangan nyo, darating po yung mga security forces po ng ating pamahalaan. Yun pong sir, yung pagka malapit na sila doon sa, let's say, sa istasyon ng pulis, po pwede ba doon magsumbong? Opo, ang ating pong himpilan ng pulisya, marami po tayo dito, 14 po yan sa lungsod ng Maynila. Bukas po yan ng 24 hours yan at wala pong holiday yan. Sabi ko nga po, Ma'am Ali, Sir Daniel, wala pong markadong pula ang mga kalendaryo ng mga pulis Maynila. Ayun. Pero sir, kayo ba, kasi di ba yung partner, di ba, nagpapatupad ng gobyerno ng pagtitipid. Kamusta yung ginagawa niyong pagtitipid naman din sir sa mga gasolina, sa kuryente, dyan sa MPD po? Matagal na po nating pinapatupad dito sa MPD yung tinatawag nating ENERCON, Energy Conservation Program po natin. At hindi lang po nung may pagtaas ng presyo ng petrolyo, kung hindi, kahit pa po wala. Ganun po yung ginagawa namin dito. Meron po kaming mga pinapatupad dito. May mga nag-check po kung sumusunod po ba yung mga kasamahan namin dito. At kung sakaling hindi po sila susunod, meron po karapatang administratibong parusa doon. Ayun. Pero hindi naman magbabawas ng pagpapatrol Walang ganun. Walang ganun sir Wala po tayong ibabawas sa pagdating po sa aspeto ng seguridad. Kailangan po mayangat natin yung antas ng pagbabantay sa ating mga kababayan. At sabi nga natin, nandun man po yung pagtitipid, marami pa tayong pamamaraan para magawa na mabantayan yung ating mga kababayan. At syempre po, ang pakalagi nating pakiusap dyan, hindi po namin magagawa ito kung wala din pong tulong ng ating mga kababayan. Yung simpleng pagre-report lang po, pag may nakita po kayong mga kahinahinalang individual, base po sa kanilang mga kilos at presensya, ipagbigay alam nyo po ito sa otoridad. Ay, sir, meron lang ako ibang topic na pahabol. Kamusta pala yung nangyari dun sa, yung kay Yorme, yung sa bodyguard? Ano ba yung naging nahitan yung motibo dun sa nangyari po? Sir Daniel, naisampa na po natin yung kaukulang reklamo dito. Ito po yung robbery with homicide dito sa 2 tao na involved dito. Kung saan nga po yung pong isa dito na si alias B-Boy na 30 years old na miyembro po ng Commando Gang Commando Gang ay sumurrender po ito sa ama ng lungsod ng Maynila. Pero ganun pa man po, isinampa po yung kaukulang reklamo sa kanya na robbery with homicide. Samantalang ito pong mismong gunman, itong si alias Flo G, na Batang City Jail. Ito po ay patuloy po pinaghahanap. Kahit isampa na po natin yung kaukulang reklamo sa kanya, meron po siyang mga warrant of arrest ng katulad po ng kanyang ginawang krimen. Doon po yun nangyari sa Baguio noong 2024-2025. Wala pong nire-recommendang piyansa sa kanya. At ito naman pong si alias B-Boy, yung ito pong sumurrender na ito. Marami po itong warrant of arrest at nalaman din natin. Nakalalabas lang po nito sa Muntinlupa noong 2024 sa kasong robbery. Ngayon po, meron din po siyang mga existing warrant of arrest sa robbery po, 2 counts po sa Quezon City at TC Quezon City. Meron din po siyang violation po ng Omnibus Election Code noong nakaraang taon. Ito naman at saka yung illegal possession po ng firearm. Ito po yung si alias Boy. Okay. Pero sir, ano yung, huli na lang, ano yung nakita nyo parang motibo? Ang muli po talaga dito yung ito na natin dahil lang natin na Police Maynila at yun nga po ang palungkot doon dahil Sir, pwede po ulit, medyo nag-choppy lang po. Choppy, opo. Yes, hindi po talaga ito. Hindi po talaga ito target. Kung hindi, random po ito. Naghahanap lang po ito ng mabibiktima dito sa lungsod. At pagdayo po nila, na-timingan naman po nila itong ating biktima. At yun nga po, nakita nila dahil may mga suot na alahas, yun po yung naging dahilan. Sinundan po nila at pagdating doon mo sa harapan po ng bahay nitong ating dating miyembro ng Manila Police
ginawa po nila yung krimen at nakakalungkot po dahil nasawi pa itong ating dating pulis Talagang Maynila. kawatan talaga yan, sir, ano? Talagang kawatan, ano? Tama po kayo, Sir Daniel. Kung mapapansin nyo, may mga dati na silang mga ginawa, na-involve na sila sa iba't ibang mga krimen. Kaya nga po tuloy-tuloy yung ginagawa nating paghahanap pa rito sa alias Floji. Ito po yung gunman, Batang City Jail po ito. At sabi ko, hindi po kami titigil hanggang hindi po namin ito nahuhuli. Nabanggit na rin po ito ng ama ng lungsod ng Maynila. Kung kailangan po baligtarin natin ang lahat po ng lugar dito sa Pilipinas gagawin po para mahuli lamang po itong si Floji. Yari kayo. Well, Major, siguro po bilang pagtatapos na lamang po, ano po, sa kabuuan, tanong namin gaano po kahanda ang PNP sa posible pong mas malawak na epekto pa po ng oil crisis sa peace and order dyan po sa Maynila. Sa aspeto po ng peace and order, handang-handa po yung Manila Police District yan, yung pamunan po ng Manila Police District yan. Kung saan nga po may mga nilalatag na tayong mga security plan at may mga contingency plan din po tayo nilalatag. Ang sa atin po dito, makita po natin, mapanatag po natin yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila na nandito palagi po ang inyong mga Police Maynila. 24/7 po at kami po yung protector of the weak and defender of innocent. Anytime po kami, pwede nyo po kaming tawagan. At sabi ko nga po, nakikita nyo ngayon, pinapaigting po natin yung presensya ng ating mga kapulisan sa mga panulukan at kahabaan po ng lungsod ng Maynila. Alright. With that, maraming salamat po, Salamat, sir. Police Major Philip Ines ng MPD. Thank you. Yes, Sir Daniel, Ma'am Alice, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon, may bigay namin ng mga ganitong impormasyon. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO at ng aming pong District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at dekalidad na Ayun. serbisyo para sa Manileño. Isang kalmadong umaga po. Magandang umaga po at maraming salamat muli. Alright.